Elman TV. Ricardo Willis. Kabanata 871, The Eagle Fights Strong, Unafraid of Broken Branches. Isang malamig na pagngisi ang pinakawalan ni Gary, ang tono nito ay may bahid ng banta. Dahil iyon ang kaso, wala sa inyong tatlo ang dapat mag-isip na sumali. Teka lang, huwag kang magmadali. Miss Harper, Gary, hayaan mong subukan kong hikayatin si Ricardo. Naramdaman ni Cecil ang tensyonado na kapaligiran, agad na sumikip ang kanyang mukha habang nagmamadaling winuwagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos, na may tame time at balisang ekspresyon, sinabi niya, Ricardo, huwag kumilos ng pabigla-bigla. Hindi ngayon ang panahon para sa katapatan at kawalang ingat. Ang pagpapanatiling isang tao ay mas mabuti kaysa sa ating lahat na maalis. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Violet at Savannah. Napabuntong hininga ang una at sinabing, Ricardo, kalimutan na natin. Sige at samahan mo sila. Aalis na kami ni Miss Graham. Oo. Hindi na kailangang manatili tayong dalawa, knowing that we're no match and. Tumango si Savannah bilang pagsang-ayon. Ang pagpayag ni Ricardo na lumaban para sa kanilang dalawa at kahit na lumaban sa gayong kakilakilabot na puwersa ay nagpapasalamat na sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay may dalawang eksperto sa void reclusion, at si Adele, isa sa pinakasikat na kandidato sa Star Path Seed Selection Tournament, ay kabilang sa kanila. Kahit na may tiwala sila kay Ricardo, hindi nila gustong makipagsapalaran siya sa sandaling ito. Sinabi ko na noon, kung aakayin kita hanggang sa dulo, dadalhin kita hanggang sa dulo. Kayong dalawa, tigilan na ninyo ang kalokohan at humanda kayong mag-away. Gayunpaman, habang bumabagsak ang mga salita, inip na sinaway ni Ricardo ang dalawang babae. Ang kanyang tono ay nangingibabaw at mayabang, puno ng isang pahiwatig ng layunin ng labanan. Nang marinig ito, nanghina ang boses ni na Savannah at Violet, at hindi nila maiwasang bigyan siya ng masamang tingin. Gusto nilang iwasang magdulot ng gulo sa kanya, at ngayon ay pinagalitan na sila. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam sila ng matamis na sensasyon sa kanilang mga puso. Ricardo, ikaw. Nag-iba ang ekspresyon ni Cecil nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Brat, parang wala ka na talagang alam. Huwag mong isipin na dahil lang sa kilala mo si Cecil, bibigyan namin siya ng mukha at hahayaan kang magsamantala. Ang totoo, wala si Cecil sa team namin. Siya ay isang alipers lamang, walang anumang dignidad. Dahil wala kang kahihiyan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Sa puntong ito, tinuro ni Matt mula sa kabilang panig si Ricardo at Nishan, tama. Ang pag-alam kay Cecil ay walang silbi. Bagaman siya ay mula sa Porter family ng Northern Border, sa aming mga mata, siya ay basura lamang. Sa mukha ng basura, sa tingin mo ba iiwan namin ang dalawa naming kasama at bibigyan ka namin ng puwang? Ang iba pang mid-stage na void reclusion cultivators ay nanunuya at nanunuya. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na namula ang mukha ni Cecil. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, na nagdulot ng kaluskos. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding halo ng galit at hiya. Ano man ang mangyari, nagmula siya sa isa sa pinakamalakas na apat na sinaunang kapangyarihan, ang Porter family ng Northern Border. Sa loob ng pamilya, siya rin ay isang bihirang talento. Ang pagiging minamaliit at pinapahiya ng ganito, at sa harap ni Ricardo at ng iba pa, ay hindi maiangat ni Cecil ang kanyang ulo, na nagdulot ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Sa pagharap sa pangungutya at panunuya mula sa mga taong ito, walang ekspresyon na umiling si Ricardo at sinabing mahigpit, ang agila ay hindi umaasa sa sanga, kundi sa sarili nitong mga pakpak. Sa pagharap sa inyong lahat, hindi ako umaasa sa reputasyon ni Cecil, kundi sa sarili kong lakas. Sa isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban na nag-aalab sa kanyang mga mata, ipinahayag niya, bawat salita, dahil hindi ako makakasama sa iyo, kung gayon. Aalisin ko kayong lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, saglit na natigilan ang 8 kalaban, na parang baliw na nakatingin kay Ricardo. Ungol ni Gary. Naghahanap ng kamatayan.
Kinaikit ni Adele ang kanyang mga mata at isang kislap ng pag-asa ang bumungad sa kanyang mga tingin habang casual na iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, mabuti kung ganoon, magsimula na tayo. Patayin sila. Nilingan niya si Cecil at tinanong, Cecil, saan ka nakatayo? Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cecil, at sumilay sa mukha niya ang nakakalokong ngiti. Inisa-isa ng kanyang mga mata si Gary, Matt, at ang iba pa bago tuluyang tumira kay Ricardo. Sa sumunod na sandali, humagalpak siya ng tawa. Minsan niligtas ni Ricardo ang buhay ko. Paano ko siya masusuklian ng puot? Miss Harper, ikaw lang ang nagpapakita ng respeto sa akin. Yung iba hindi karapat-dapat sa company ko. Tumanggi akong kalimutan na ako ay isang lobo dahil lamang sa napapaligiran ako ng isang grupo ng mga aso. Nang marinig ito, tumango si Ricardo sa loob. Mabuti. Cecil, magkatabi tayong lumaban muli. Cecil, may tinatawag ka bang aso? Naging mabangis ang ekspresyon ni Matt, at galit niyang tinanong si Cecil. Hahaha. Oo, aso ang tawag ko sa'yo. Hindi ba ikaw lang ang lapdog ni na Adele at Gary? Tawa ng tawa si Cecil. Nang hihingi ka ng gulo. Sigaw ni Matt at diretsyong sinugod si Cecil. Dumura si Cecil sa lupa at nakipagkita sa kanya. Sila ang unang sumabak sa labanan. Savannah, Violet, mag-ingat ka. Atake. Sa pagkakataong iyon, malakas na sumigaw si Ricardo at sumugod sa dalawang pinakamalakas na kalaban, sina Adele at Gary. Mabilis namang sumunod sina Violet at Savannah. Samantala, nagpalabas si Savannah ng matangkad na berdeng ilaw, na nagdulot ng cyan glow kay Ricardo. Ang estado ng Wind Thunder ay nagpapataas ng paggalaw at bilis ng pag-atake ni Ricardo ng 50%, at nagkaroon din ito ng parehong epekto sa kanya. Atake. Ngumisi si Gary at sumugod, pinangunahan ang kaso laban kay Ricardo. Saglit na nag-alinlangan si Adele, saka itinuon ang tingin kay Violet at matikas na lumutang patungo sa kanya. Boom! Sa isang iglap, nakabangga ni Ricardo si Gary. Sabayan pa ng dumadagandong na banggaan, umungol si Gary at napaatras ng hampas ni Ricardo. Swish! Kasabay nito, hindi tumigil ang paggalaw ni Ricardo. Tulad ng isang human intercepting missile, direkta niyang hinarang si Adele, na pinipigilan itong salakayin si Violet. Ako ang kalaban mo. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Adele ang malamig na boses ni Ricardo. Kabanata 872, Matinding Karibal. Pagharap sa mga eksperto sa huling yugto ng Void Reclusion, mabilis na pina-address ni Ricardo si Gary sa isang kisap mata, pagkatapos ay pumwesto sa harap ni Adele. Si Ricardo, na pinagkadalubhasaan ang Thunder at Lightning daw, ay parang kulog ng kumilos. Ang kanyang Wind at Thunder state ay nagtulak sa kanyang bilis sa sukdulan. Kung gayon, papatayin muna kita. Malamig na idineklara ni Adele, nang walang pag-aalinlangan, na naglunsad ng hampas ng palad kay Ricardo. Sa kanyang palad, kumikinang ang 5 kulay na ningning, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Na-master na ni Adele ang 3 major daw noong panahon niya sa Nascent Soul Realm. At sa panahon ng kanyang mga pagsubok sa salamin ng mga pagsubok, ang kanyang lakas ay paulit-ulit na lumakas. Nakapagtataka, ganap na niyang nahawakan ang lahat ng 5 elemental na daw. Dapat sabihin na siya ay tunay na isang henyo minsan sa isang siglo. Bilang karagdagan, naintindihan din ni Adele ang isa pang espesyal na Dao, ang Grand Unity Dao. Bagamat hindi direktang pinahusay ng Dao na ito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, para sa isang taong nakabisado ang kumpletong hanay ng 5 elemental na Dao, pinahintulutan siya nitong ganap na pagsamahin ang mga ito. Ang likas na suporta sa isa't isa ng mga Dao na ito ay lalong nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Kung susuriin natin ang kapansin-pansing kapangyarihan ng kanyang pag-atake sa palad ng mag-isa, walang alinlangang makakalaban nito ang tuktok ng mga eksperto sa huling yugto ng Void Reclusion, at maging ang mga kakapasok lang sa yugto ng Fragmentation Void. Ito ay magiging isang piraso ng cake upang harapin ang ordinaryong maagang yugto o kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion na mga kalaban. Nanlamig ang mukha ni Ricardo, at sa loob-loob niya ay napabulalas, good timing.
Ang kanyang kamao ay may dalang katulad na nakakatakot na kapangyarihan habang sinasalubong niya ang hampas ni Adele. Sa isang sky shaker na pangangatawan at isang lakas ng chi refinement na katatapos lang pumasok sa Void Reclusion Realm, si Ricardo ay nagkaroon ng matinding pagnanais para sa labanan. Gayunpaman, ang paghahanap ng pantay na kalaban ay napatunayang mahirap. Ramdam ang kapangyarihan sa likod ng hampas ng palad ni Adele, hindi siya nakaramdam ng takot kundi isang kilig sa pamamaril. Sa kamao ni Ricardo, may malabong lupa at kulay ginto, napapaligiran ng dumadagandong na kuryente. Sa mabigat na lakas ng kanyang sky shaker physique bilang pundasyon, na sinamahan ng solidity ng solid earth way, ang bangis ng thunder at lightning daw, at ang nakakatakot na diwa ng death embryo, sinalubong niya ang pag-atake ni Adele nang walang anumang magarbong galaw. Boom! Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, nang inag at nadistorbo ang paligid. Ang mukha ni Adele, sa simula ay puno ng walang kapantay na kumpiyansa, biglang nagbago ang ekspresyon. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya at umatras ng 3 hakbang bago pinatatag ang sarili. Sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan sa pag-atake, si Adele, na perpektong pinagsama ang 5 elemental na Dao, ay talagang mas malakas kaysa kay Ricardo. Gayunpaman, ang matatag na pangangatawan ni Ricardo, kasama ang depensang ibinigay ng Solid Earth Way, ay pinahintulutan siyang makatiis sa antas na ito ng counterforce. Habang ang pag-atake ni Adele ay nasa tuktok nito, ang kanyang pisikal na lakas ay nahulog sa likod ng Ricardo. Bakit Atris? Halika! Malakas na sigaw ni Ricardo. Boss! Biglang bumitaw ang napakalawak na kapangyarihan ng kanyang pangangatawan at kumilos kay Adele. Si Adele, nakaka-atris pa lang ng 3 hakbang, ay biglang nakaramdam ng malakas na puwersa ng pagsipsip na humila sa kanya, dahilan para masuray-suray ang kanyang maselang katawan at mapunta kay Ricardo. Ang physical power field na pinakawalan ng sky shaker physique ni Ricardo ay mas kakilakilabot kaysa sa isang late-stage na void reclusion expert, na nakakabighani sa kanya. Kasabay ng kapangyarihan ng kanyang pangangatawan, mabangis na sumuntok si Ricardo. Magwala! UJ, tutulungan kita. Sa sandaling ito, na sinabayan ng malakas na sigaw, muling sumugod si Gary, na napilitang umatras sa naunang suntok ni Ricardo. Kabisado niya ang 2 advanced na Dao, True Fire at Sharp Gold Way, na nagmula sa 5 elemental na Dao. Ginawa nito ang kanyang mga pag-atake na pantay na kakilakilabot. Ang Sharp Gold Way ay naging sanhi ng pagkutitap ng katawan ni Gary na may gininto ang liwanag, tulad ng isang hindi masisirang gininto ang katawan, na nagbibigay sa kanya ng kahangahangang depensa. Bilang karagdagan sa pag-abot sa huling yugto ng Void Reclusion, kahit na napaatras si Ricardo ng suntok ni Gary kanina, hindi siya nagtamo ng anumang malaking pinsala. Nakikita mo, habang ang antas ng paglilinang ng isang tao ay tumataas, ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat maliit na yugto ay nagiging mas malaki. Huwag maliitin ang pagkakaiba sa pagitan ng huling yugto ng Void Reclusion at ang maagang yugto. Ang isang makapangyarihang individual sa huling yugto ng Void Reclusion ay madaling madaig ang isang tao sa mga double-digit na yugto. Bam! Mabangis na hamampas ang binti ni Gary patungo kay Ricardo, sinipa ng kanyang paa ang bisig ni Ricardo, pinalihis ang suntok at pinipigilan itong mapunta kay Adele. Sa susunod na sandali, si Ricardo ay tumawa ng baliw at sinabing, "Magaling. Ang one-on-one ay hindi sapat na kasiya siya. Sana hindi niyo ako bigwan." Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, muli siyang sumulong. Ang bisig na tinamaan ni Gary ay parang nawala lahat ng sensasyon. Gayunpaman, pagkatapos lumapag ang kanang paa ni Gary, bahagyang tumapik sa lupa ang kanyang daliri, bahagyang nanginginig. Pakiramdam niya ay tumama ang kanyang sipa sa isang maliit na bundok. "Adele, sabay natin siyang patayin," sabi ni Gary. Walang pagpipigil, tumango si Adele, ang boses ay wala sa karaniwang pagwawalang bahala nito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng dalawa kung gaano kakilakilabot ang taong ito sa harap nila, na tila nasa maagang yugto ng Void Reclusion, ay tunay na. Ang kanyang mga pag-atake ay pare-pareho sa kanila,
sa kabila ng kanilang pagkabisado ng mga makapangyarihang pamamaraan sa huling yugto ng Void Reclusion. Ang kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan sa pagtatanggol ay hindi pangkaraniwan. Sa ngayon, kahit si Adele ay walang kumpiyansa na talunin si Ricardo ng mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan nagkaroon sila ng pagkakataon. Samantala, si Ricardo lang ang nakalaban sa dalawang pinakamalakas na kalaban. Ang natitirang 7 tao ay pinalibutan at kinubkob sina Cecil, Savannah, at Violet. Bukod kay Matt, ang kasalukuyang kalaban ni Cecil ay isa pang mid-stage na Void Reclusion Cultivator mula sa Panglay Fairy Island. Sa kabila ng pagiging outnumbered, pinigilan ni Cecil ang kanyang sarili sa laban. Sa pag-aari ng pinuno ng pamilya at ang kahusayan ng dalawang makapangyarihang pamamaraan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi dapat maliitin. Si Violet, sa kanyang karunungan sa daan ng apoy at sa kumpletong daan ng kamatayan, ay may napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang Savannah, na kinuha ang daan ng yelo ni Eric at ang pagpapalakas ng bilis ng daan ng hangin, ay kakilakilabot din. Gayunpaman, kahit na, ang dalawang babae ay nahaharap sa higit sa 2 beses sa kanilang bilang ng mga kalaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting nagpakita sina Violet at Savannah ng mga palatandaan ng paghina at nagsimulang masugatan. Palibhas ay pagod na sa pagharap sa sitwasyon, parang anumang oras ay maaari silang tamaan. Kayong dalawang babae, iniisip ko kung mabubuhay pa kayo. Pagkatapos ng mahigit 100 galaw, sinamantala ng mid-stage na Void Reclusion Cultivator ang pagkakataon ng umiiwas si Savannah sa iba at mabilis siyang inatake mula sa likuran. Boom! Gayunpaman, hindi napunta sa Savannah ang pag-ataking iyon. Sa halip, lumipad palabas ang katawan ng tao na parang sako na sumabog. Ricardo, mag-ingat ka. Naramdaman ni Savannah ang panganib sa likod niya ngayon, ngunit sa kanyang pagtataka, biglang nawala ang panganib. Hindi siya tinamaan ng pag-atake. Lumingon siya at nakita niya ang isang matangkad na tao na nakatayo sa likuran niya. Ito ay ang matibay at solidong imprint ng kamao, bumaril sa himpapawid at direktang pinasabog ang mid-stage na Void Reclusion Cultivator palayo. Gayunpaman, upang matulungan siya, si Ricardo ay inatake nina Adele at Gary, na iniwan si Savannah na natakot habang siya ay sumigaw sa alarma. Kabanata 873, Nakamamatay na hayop, Ricardo. Tama yan. Sa sandaling ito, si Ricardo ang gumawa ng hakbang at pinalipad ang kanilang kalaban, tinulungan si Savannah. Hindi lamang niya kinuha sina Adele at Gary, ang dalawang pinakamalakas na manlalaban, ngunit pinakawalan din ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na binibigyang pansin ang lahat ng nangyayari sa larangan ng digmaan. Napagkasunduan nilang dalhin ang dalawang babae sa kaligtasan hanggang sa huli. Hindi nila hahayaang mawalan ng buhay sina Savannah at Violet bago iyon. Ang pagprotekta sa kaligtasan ng kanilang sariling mga tao ay mas mahalaga kaysa sa pagpatay sa kaaway. Biglang naghatid ng malakas na suntok si Ricardo, na nagpadala sa Void Reclusion mid-stage attacker na akmang hampasin si Savannah mula sa likuran, lumipad palabas. Isang instant na pagpatay. Gayunpaman, sa parehong oras, sina Adele at Gary ay hindi lamang tumayo. Habang nag-iiba ng direksyon si Ricardo at umalalay sa kanila, naabutan din nilang dalawa. Mabangis silang umatake, na tina-target si Ricardo. Tinutukan ni Adele ng hampas ng palad ang likod ni Ricardo, habang ginamit naman ni Gary ang daliri niya bilang espada, tinutukan ang leeg ni Ricardo. Sa isang kisap mata, hindi mapakali si Savannah dahil iniligtas siya ni Ricardo. Kinilabutan siya at sumigaw ng babala kay Ricardo. Gayunpaman, bago siya matapos, ang mga pag-atake ni na Adele at Gary ay dumapo sa Ricardo bago ang kanyang paalala. Boom! Thud! Sinabayan ng dalawang muffled sound, tumama ang palad ni Adele sa likod ng puso ni Ricardo, at sinaksak ng daliri ni Gary ang kanyang leeg. Ricardo! Dahil dito, namutla ang mukha ni Savannah, at napasigaw siya sa gulat. Si Violet at Cecil, na nasa labanan, ay napalingon din sa kanilang direksyon, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Samantala, nagbago rin ang mukha ni na Adele at Gary.
Nadama nila na ang kanilang mga pag-atake, na tumama sa Ricardo, ay makabuluhang nabawasan ang kapangyarihan. Kasabay ng nakakatakot na depensa ni Ricardo, tila ang kanilang mga pag-atake ay hindi nakasama sa kanya. Anong sinisigawan mo? Ayos lang ako. Tumutok sa pakikitungo sa iyong mga kaaway. Sa sandaling ito, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo, at siya ay ngumisi. Whoosh! Sa susunod na segundo, pinilipit niya ang kanyang leeg at mabangis na sinugod muli sina Adele at Gary. Sa kabila ng dalawang hit, tila hindi siya nasaktan. Ang walang alam sa sandaling ito ay nang pansamantalang iwanan ni Ricardo ang kanyang dalawang kalaban para suportahan si Savannah, na-activate niya ang kanyang flashlight technique, Sky Shaker. Sa Sky Shaker, maaaring makuha ni Ricardo ang elemental power na inilabas ng lahat ng tao sa paligid niya sa maikling panahon. At ang elemental na kapangyarihan ay walang epekto sa kanya. Kapansin-pansin na ang nakakatakot na aspeto ng mga eksperto sa Void Reclusion ay higit sa lahat ay dahil sa pagpapalakas ng elemental na kapangyarihan. Ang mga pag-atake na umaasa lamang sa totoong chi ay may limitadong kapangyarihan. May isip ng isang tao kung gaano hindi epektibo ang mga pag-atake ni Adele at Gary kapag ang kanilang elemental na kapangyarihan ay walang epekto kay Ricardo. Bukod dito, taglay ni Ricardo ang Sky Shaker Fleshlight Technique at ang Rich Soil Unyielding Form Technique na pinahusay ng Solid Earth Way. Ang mga pag-atake ni Adele at Gary ay parang nagkakamot sa ibabaw. Kahit na sila ay nagdulot ng ilang pinsala, ito ay mababaw lamang, at ito ay gagaling sa isang kisap mata. Boom, boom, boom. Sumunod, si Ricardo, na nakaharap sa dalawang kalaban, ay parang isang Diyos na sinapian, hindi ka panipani walang mabangis, walang humpay na umaatake kina Adele at Gary. Walang humpay ang tunog ng mga kamao, paa, at katawan na nagbabanggaan. Sa pag-abot sa kanilang antas, iniwan din ni Adele at Gary ang karaniwang mga sandata na ibinigay ng Kunlun Divine Mountains. Ang kanyang sariling mga kamao at katawan ay mas malakas kaysa sa mga sandata na iyon. Boom! Isa pang banggaan, nagsalubong ang mga palad ni Adele at Ricardo, at ang malakas na pag-atake ni Ricardo ay direktang itinulak sa isang tabi ang kanang braso ni Adele. Sa bukas na pagkakataon, sinuntok siya ni Ricardo sa dibdib. Sa mahinang tunog, lumipad pa atras si Adele, dumura ng dugo, at ang malambot at makapal na protection sa kanyang dibdib ay hindi gaanong napigilan ang epekto. Hey, hindi masamang sensasyon. Ngumisi si Ricardo at umiling. Sa gitna ng laban, wala siyang pakialam sa asal o pag-iwas sa ilang bahagi ng katawan ng kalaban. Ikaw! Wow! Parehong nagulat at nagalit si Adele. Pagkaraang makabangon, muli siyang nagbuga ng dugo. Nasugatan siya ng husto sa suntok ni Ricardo. May halong pagtataka at takot, tumingin siya kay Ricardo. Dahil nararamdaman niya na ang mga pag-atake ni Ricardo ay naglalaman ng iba't ibang prinsipyo at puwersa. The Five Elements, Gary's True Fire Way, Sharp Gold Way, at higit pa. Nangangahulugan ito na ang hindi kapani-pani walang mabangis na pag-atake ni Ricardo ay nagdala na ngayon ng higit na lakas. Bastos ka. Humihingi ka ng kamatayan. Sa sandaling iyon, nang makitang pinalipad si Adele, nagpakawala ng galit na galit si Gary. Para siyang isang taong nakatayo ang buhok dahil sa galit. Ang bibig ni Gary ay nabahira na ng dugo, at ang kanang braso ay nakalaylay. Ang limang daliri ng kanyang kanang kamay, na dating ginamit bilang sandata, ay pawang nakakurbada sa labis na paraan. Ito ang resulta ng banggaan ni Ricardo. Bahagyang bumagsak ang kaliwang ribcage niya sa naunang suntok na natanggap niya mula kay Ricardo. Bilang isang late-stage na Void Reclusion practitioner, siya ay nagtamo na ng malalaking pinsala sa pakikipaglaban kasama ni Adele laban kay Ricardo. Sa sandaling ito, si Gary ay sumugod ng may galit na galit. Gayunpaman, nang makarating siya sa lugar kung saan nakikipaglaban si Adele, ang kanyang medyo hindi nasaktan na kaliwang braso ay biglang umangat at walang awa na sinampal si Adele mula sa likuran. Boom! Natigilan, agad na sinampal niya ang katawan ni Adele. Malubhang nasugatan, nagbuga siya ng isang subo ng dugo at lumipad patungo sa Ricardo. Adele, huwag mo akong sisihin.
Ako, si Gary, ay magiging isa sa mga binhi ng Star Path kahit anong mangyari. Ipaghihiganti kita. Matapos ibagsak si Adele ay hindi na nagdalawang isip si Gary at tumalikod na para tumakbo. Binigay niya ang lahat ng kanyang lakas at nakatakas siya ng buong bilis. Law of the jungle, kapag nakaharap sa isang nakamamatay na hayop, hindi mo kailangang malampasan ang halimaw, ang iyong mga kasama lang. At sa sandaling ito, si Ricardo, sa kanyang mabangis na pag-atake at hindi magagapi na depensa, ay parang nakamamatay na hayop kay Gary. Hindi niya alam kung kaya niyang tumakbo ng mas mabilis kaysa kay Adele, kaya't maaari niyang ipadala ang kasamang ito sa bibig ng halimaw. Sasamantalahin niya ang pagkakataong iligtas ang sarili niyang buhay. Whoosh! Habang lumilipad si Adele patungo sa kanya, ang figure ni Ricardo ay agad na naging isang afterimage, iniiwasan ng babae, at hinabol ang tumatakas na si Gary. Ang Wind Thunder State na inilapat ni Savannah ay hindi pa nauubos, at ang bilis ni Ricardo ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa kay Gary. Kung hahayaan niyang makatakas ang kalaban ng ganito, walang saysay na ipagpatuloy. Kabanata 874, paumanhin, hindi ako naniniwala sa iyo. Biglang nakaramdam ng blur si Gary sa harap ng kanyang mga mata nang may humabol sa kanya at pumwesto sa kanyang harapan. Isang maningning na gininto ang liwanag, na sinamahan ng kulog at makukulay na sinag, ang walang awang bumungad sa kanya. Magwala. Inilabas ni Gary ang lahat ng kanyang lakas at sinampal ang papasok na anino ng kamao. Ang pinagsamang kapangyarihan ng True Fire Way at Sharp Gold Way ay sumabog ng buong lakas. Gayunpaman, ang kapangyarihan at iba't ibang puwersa na nakapaloob sa loob ng anino ng kamao ay higit na nalampasan ang kanyang hampas ng palad. Sa susunod na saglit, ang tatak ng palad ay agad na nilipol ng anino ng kamao, dala pa rin ang higit sa 70% ng puwersa nito, mabangis na sumasabog kay Gary. Lumipad palabas ang kanyang katawan na parang sako. Lumiwanag ang anyo ni Ricardo, at bago pa man makabangon si Gary dala ang matinding sugat sa katawan, walang awang inapakan ni Ricardo ang bigat nito na tila 1,000 libra. Agad na bumagsak ang kanyang dibdib, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding hinanakit at pagkadismaya. Ang boundary talisman sa kanyang katawan ay nakakalat sa isang iglap. Bumilis ang tibok ng puso niya, at nalagutan ng hininga. Ang napakalaking henyo, isang late-stage na void reclusion expert, ay nahulog sa ilalim ng mga paa ni Ricardo. Inakala ni Gary na siya ay matalino, na nagbabalak na gamitin si Adele bilang pansamantalang pagkaantala habang tumatakas sa pakikipaglaban ni Ricardo sa kanyang kalaban. Gayunpaman, ang mga patakaran sa kaligtasan ng gubat ay hindi epektibo laban sa kanyang kalaban. Si Ricardo ay hindi isang simpleng hayop. Matapos makipag-usap kay Gary, hindi nag-atubili si Ricardo at agad na bumalik sa larangan ng digmaan. Sinulyapan niya si Adele na nasugatan na at nakahandusay sa lupa dahil sa pag-atake ni Gary, saglit siyang nag-alinlangan bago tumakbo patungo sa battlefield kung saan naroon sina Violet at Savannah. Gaya ng dati, ang kaligtasan ng dalawang babae ang pangunahing prioridad. Sa sandaling ito, sina Violet at Savannah ay nahaharap sa 3 kalaban pagkatapos napatayin ni Ricardo ang intermediate stage na void reclusion expert kanina. Ang labanan ay umabot sa isang pagkapatas ng ilang sandali. Bagamat kahanga-hanga ang combat power ni Violet, nasa unang bahagi pa lang ng void reclusion ang Savannah. Kapansin-pansin na ang pagkakaroon ng sarili nilang laban sa isang 2v3 na labanan. Gayunpaman, ang pagkapatas na ito ay nasira sa sandaling dumating si Ricardo. Boom! Si Ricardo, na sumusugod na parang tigre sa mga tupa, ay pinabagsak ang isang mid-stage na void reclusion expert sa isang suntok. Ang natitirang dalawa ay pare-parehong walang magawa. Sa sandaling ito, nakikinabang pa rin si Ricardo sa patuloy na tagal ng kanyang divine ability ng Sky Shaker, na sumisipsip at nagtitipon ng kapangyarihan ng maraming prinsipyo ng Tao. Kasabay ng lakas ng kanyang Sky Shaker physique, hindi maisip ang lakas ng kanyang mga suntok. Sa kabilang banda, malapit nang matapos ang labanan nina Cecil at Matt. Sa sandaling ito, naghagis ng 2 suntok si Cecil,
At umuungal ang dalawang Dragon Tiger na multo habang tinutukan nila si Matt at ang isa pang tao. Ang Dragon Tiger Dual Form Feast ay muling nagpakita ng kanyang mga pangil. Bagamat hindi si Ricardo ang gumamit nito, ang lakas ng pag-atake na agad na naubos ang tunay na enerhiya ng isang mid-stage na Void Reclusion expert ay lubhang nakakatakot. Boom! Boom! Naramdaman ni Matt at ng kanyang kasama ang lakas ng hampas ni Cecil, at habang nanginginig ang kanilang mga kaluluwa, pinalipad sila. Pagkalapag, damyugo ang kanilang 7 butas, guti-guti ang kanilang mga katawan. Hingal na sila, hindi na makahinga. Nang wala ng mga kalaban sina Violet at Savannah dahil sa intervention ni Ricardo, lumapit sila upang tumulong, at sinalubong ni Matt at ng kanyang kasama ang kanilang pagkamatay. Spit. Si Cecil, na naubos ang lahat ng kanyang tunay na lakas, ay dumura ng isang subaw ng dugo sa bangkay ni Matt, na nakaramdam ng kasiyahan at pagod. At sa sandaling ito, pagkatapos makipag-usap sa iba, tumalikod si Ricardo at naglakad patungo sa nasugatang si Adele sa lupa. Puno ng pagtataka ang magagandang mata ni Adele habang nakatingin sa dagat ng mga bangkay sa paligid. Ang lahat ng mga katawan na ito ay dati niyang kasama. Wala ni isa ang nabibilang sa kalaban. Sa labanan ng 8 laban sa 4, nagwagi ang kalaban. Bago kumilos, hindi niya naisip ang ganoong kahihinatnan. Ang dating ethereal at walang malasakit na magandang mukha ni Adele ay hindi na mapanatili ang kalmado. Habang pinagmamasdan niya si Ricardo na papalapit, baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa at gulat. Sinabayan pa ng dampi ng hinanakit at pangungutya. Gayunpaman, ang sama ng loob at pangungutya ay hindi nakadirekta kay Ricardo at sa iba pang mga kaaway. Ito ay dahil sa Gary. Ang taong naging matulungin sa kanya sa lahat ng paraan, na nanunumpa na walang gastos at kahit na isinakripisyo ang kanyang sarili upang tulungan siyang maabot ang wakas, ay nagtaksil sa kanya sa pinakakritikal na sandali. Sa kabilang banda, ang kaaway na ito sa kanyang harapan ay tapat na nakatayo sa tabi ng kanyang dalawang kasama, hindi natitinag sa harap ng kanilang mabigat na kalaban. Of course, in hindsight, maybe in this man's eyes, her team was not even worth mentioning. Anong uri ng napakalaking pag-iral ito? Papatayin mo ba ako? Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya at tinanong si Ricardo sa mahinang boses. Ano pa? Walang ekspresyong tugon ni Ricardo. Akala ko ikaw. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Adele at umiling. Akala mo ba ililibre kita? Dati, noong pinalipad ni Gary si Adele, hindi agad napatay ni Ricardo. Sa halip, pinili niyang habulin si Gary, hindi dahil sinadya ni Ricardo na palayain si Adele, kundi dahil nasugatan na ito ng husto at hindi na makatakas. Kung ikukumpara, kung nakatakas si Gary, mas lalong hindi ito katanggap-tanggap ni Ricardo. Ililibre mo ba ako? Parehong kami ng Panglay Ferry Island ay magpapasalamat sa iyo. Nakagat ni Adele ang kanyang labi, puno ng pagmamakaawa ang kanyang magagandang mata. Sa mahinang estadong ito, ang napakalakas na halimaw na ito ay nagsiwalat ng bakas ng kahinaan at kawalan ng kakayahan. Kapag ang isang babae na may kahangahangang kagandahan ay nagpakita ng gayong pag-uugali, malamang na ang karamihan sa mga lalaki ay magpapalambot sa kanilang mga puso. Walang gustong mamatay kung maiiwasan nila ito. Gayunpaman, si Ricardo ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang puso ay kasing lamig at tigas ng bakal. Ilibre kita. Hey, magkaaway na tayo. Kung ililibre kita, magpapasalamat ka ba? Malamig na ngiti na tanong ni Ricardo. Gagawin ko. I swear. Sa salamin ng mga pagsubok na ito, kami ay nakikipagkompetensya at nakikipaglaban sa isa't isa. Walang personal na sama ng loob. Kahit na nasaktan mo ako ng husto, hanggat hindi mo ako papatayin, ako, si Adele, ay lubos na nagpapasalamat. Sa hinaharap, bilang kapwa binhi ng Star Path, hindi may iwasang magkasalubong tayo. Lagi kong tatandaan ang iyong kabaitan at hinding-hindi ako magdaramdam sa iyo. Okay lang ba iyon? Nakagat ni Adele ang kanyang labi, nawala sa kanyang boses ang kaunting pagwawalang bahala at panlalamig nito dahil sa kanyang matinding pinsala, at nakaramdam ng kahinaan. Marahan niyang pakiusap kay Ricardo.
Gayunpaman, nang marinig ang kanyang mga salita, walang pag-aalinlangan na umiling si Ricardo. I'm sorry, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw. Namutla ang mukha ni Adele sa kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kawalang kasiyahan, hinanakit, at kawalan ng pag-asa. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang isang malakas na hangarin sa pagpatay na nakalok sa kanya, dahilan upang tumayo ang kanyang mga buhok, na para bang naaamoy niya ang amoy ng kamatayan. Biglang itinaas ni Ricardo ang kanyang kamao, at ang kanyang tunay na enerhiya ay lumundag, nagpapalabas ng maliwanag na liwanag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang biglaang pagbaluktot at pagbabago-bago ang naganap sa espasyo sa paligid ng lahat ng nabubuhay na individual sa loob ng Mirror of Trials. Kabanata 875, Nawawalang Tao. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Sa paanan ng Kunlun Divine Mountains, ang pagmamataas ng langit, si Leland, ay nakahimlay ng ilang bangkay. Ang kanyang lakas ay umabot sa tugatog ng huling yugto ng Void Reclusion. Ang impormasyong dinala ni Cecil kay Adele at ang iba ay ilang araw na. Sa loob ng ilang araw na iyon, ang lakas ni Leland ay muling bumuti ng maliit na margin. Ito ay hindi dahil ang kanyang kakayahan ay mas kakilakilabot kaysa kay Adele at iba pang mga henyo, ngunit dahil bilang isang disipulo ng Kunlun Divine Mountains, mas alam niya kung paano mabilis na mapahusay ang kanyang sariling lakas sa loob ng Mirror of Trials. Ang salamin ng mga pagsubok na ginamit ng Kunlun Divine Mountains upang linangin ang kanilang sariling mga henyo ay may sariling mga espesyal na pamamaraan. Sa sandaling ito, hindi lamang pinagkadalubhasaan ni Leland ang kumpletong spatial na Dao, na naging dahilan upang hindi siya masugatan sa parehong mga pag-atake at mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, ngunit naiintindihan din niya ang tatlong pangunahing Dao ng metal, kahoy, at tubig sa loob ng Five Elements Dao. Bilang karagdagan sa kanyang mabigat na lakas sa tuktok ng huling yugto ng Void Reclusion, napakadali lang para sa kanya na pumatay ng ibang mga kalahok. Kaya lang, nagtaas siya ng kilay at biglang tumalim ang tingin. Sa tulong ng mahinang ilaw na nagmula sa isang bulkan na libu-libong metro ang layo, naramdaman niya ang isang kaina-hinalang figure sa hindi kalayuan sa kanya. Boss! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang alon ng espiritual na pagbabago. Ang mga kaluluwa ng ilang mga taong napatay niya kanina ay direktang hinugot sa kanilang mga katawan at naanod patungo sa direksyong iyon. Anong uri ng masamang pamamaraan ito? Naghahanap ng kamatayan. Naging mabagsik ang tono ni Leland. Sa susunod na sandali, na sinamahan ng isang spatial fluctuation, ang kanyang figure ay agad na nawala mula sa kanyang kinatatayuan at binagtas ang layo na libu-libong kilometro, na muling lumitaw sa likod ng isang magandang figure. Parang may premonition yung kabilang party at biglang lumingon. Nagpakita ito ng isang mukha na sa una ay medyo maganda, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay nagbigay ng nakakagigil na sensasyon. Ang tao ay naglabas ng isang mabangis na masamang aura, na may isang dampi ng kapahamakan at hinanakit na namamalagi sa pagitan ng kanilang mga kilay. Kumunot ang noo ni Leland at pagkatapos ay desididong kumilos, balak na wakasan ang babaeng ito. Nagbago ang ekspresyon ni Harlow sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding panganib. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang liwanag, at ang kanyang anyo ay nagbago sa isang malabong estado. Gayunpaman, nang sila ay gagawa ng aksyon, ang spatial fluctuations sa kanilang paligid ay nabaluktot. Samantala, sa ibang lugar, sa loob ng walang katapusang madilim na kapaligiran, dalawang kalahok na nakarating sa kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion ay nagtatago sa isang kuweba. Senior Davidson, dapat ba tayong lumabas at mag-explore ng kaunti? Ang aming lakas ay umabot na sa kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion. Hindi ba dapat nating subukan ang ating kapalaran ng kaunti pa? Sino ang nakakaalam, baka makatagpo tayo ng ilang mga pagkakataon. Sabi ng isa sa kanila na may sabik na tono. Bakit ka mag-abala? Sa palagay mo ba ay mabigat ang kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion? Makinig ka sa akin, dito na lang tayo magtago hanggang sa matapos ang event na ito. Ngayon, sa loob ng Mirror of Trials, ito ay itim. Walang makakahanap sa atin dito.
Kung papalarin tayo, kapag ang iba ay lumaban hanggang dulo, baka maging isa tayo sa mga binhi ng Star Path. Sa pinakakaunti, makakaligtas tayo hanggang sa matapos ang oras at makatanggap ng malaking gantimpala. Huwag mo nang isipin ang pagpapakitang gilas sa paglabas. May pakiramdam ako, na ang paglabas ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang taong tinutukoy bilang, Sr. Davidson, ay nagpayo na may seryoso at maalab na tono. Mabuti. Bagamat ayaw ng ibang tao, talagang wala silang lakas ng loob na makipagsapalaran ng mag-isa. Path. Path. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang tunog ng mga talam na tumutusok sa laman ay lumitaw ng walang babala. Sa madilim na kapaligiran, ang dalawang individual ay tiyak na walang ikatlong tao na naruroon. Gayunpaman, sila ay biglang sumailalim sa isang nakamamatay na pag-atake. Ang isa ay nabutas ang kanilang lalamunan, habang ang isa ay sinaksak sa pamamagitan ng templo. Habang nakatitig sila sa kanilang mga huling sandali, hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari. Malinaw na walang ibang tao dito. Si isa, na dinidilaan ng dugo sa talam, ay tinutuya ng may malamig at nakakatakot na tono, kahit hindi ka lumabas, mamamatay ka pa rin. Si isa, na maaaring ganap na sumama sa kadiliman, ay kumilos. At habang pinapatay niya ang dalawang individual na ito, isang alon ng pagbaluktot at pagbabago-bago ang bomb-alot sa buong espasyo sa paligid niya. Isang puwersa ang nagsimulang itulak siya palayo. Hindi lamang siya, ngunit ang mga natitirang kalahok sa Mirror of Trials ay tinanggihan din ng puwersang ito. Dahil ang halos 2,000 kandidato ay sa wakas ay naalis na, naiwan lamang ang 10 tao. Sa labas, sa Marshall Arena. Wala nang laman ang mga nakapaligid na kinatatayuan, at kakaunti na lamang ang mga nakakalat na manunood na natitira. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok, ito ay napakadilim, at ang mga nasa labas ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob. Higit pa rito, sa malaking bilang ng mga kalahok na patay at natanggal, ilang sekta, pamilya, at kandidato lamang ang nananatili sa loob. Dahil wala na ang sariling mga inapo, natural na umalis din ang maraming tao. Gayunpaman, sina Elder Skywalker at Master Ho, ang pinuno ng Kunlun, ay nanatili sa mataas na plataporma mula simula hanggang wakas. Mag-swipe, 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 mag-swipe. Sa sandaling ito, ang mga figure ay nagsimulang lumitaw ng isa-isa sa transparent na screen sa Marshall Arena. Gayunpaman, ang ibabang bahagi ng screen ay madilim na ngayon, tulad ng isang nakakatakot na kailaliman. Tapos na ba? Lumabas na ba ang kandidato ng binhi ng Star Path? Dapat lang. Hahaha, ako, si Leland, ang henyo ng Kunlun, ay talagang lumaban hanggang wakas. Ano? Naabot na nilang lahat ang rurok ng huling yugto ng Void Reclusion. Isa-isa, naging makapangyarihan silang mga eksperto sa Void Reclusion. Ha! Bakit mayroon pa rin sa unang yugto ng Void Reclusion? Napakaswerte nila. Ang Fairy Yoxi ng ating Pongley Fairy Island ay talagang kabilang sa kanila. Ang natitirang mga tao, na tumitingin sa mga figure na lumilitaw sa Marshall Arena, ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Sa sandaling ito, nakaupo pa rin si Adele, puno ng takot ang kanyang mukha. Hindi ako namatay. Nagkataon namang natapos ang Seed of the Star Path Selection Tournament nang papatayin na ako ni Ricardo. Bukod sa gamaan ang pakiramdam, may bakas ng hinanakit at galit sa kanyang mga mata. Nagpakita ako ng ganitong kahinaan, ngunit hindi ako binitawan ng lalaking iyon. Ako, si Adele, ay tatandaan ang sama ng loob na ito. Subconsciously, lumipad ang kanyang tingin sa buong venue, ngunit nagulat siya nang makitang wala na ang figure ni Ricardo sa mga taong naroroon. Samantala, sina Violet, Savannah, at Cecil ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkalito. Hinahanap din nila si Ricardo. Anong nangyayari? Nasaan si Ricardo? Hindi napigilan ni Savannah na ipahayag ang kanyang mga pagdududa. Sa sandaling ito, 9 na tao lamang ang lumitaw sa Marshall Arena. Leland, Adele, Violet, Savannah, Cecil, Harlow, isa, pati na rin ang dalawang hindi pamilyar na mukha. Ang isa ay si Joanna Muñoz,
isang babaeng disipulo mula sa isang lugar na tinatawag na South Sea Pavilion, sa huling yugto ng Void Reclusion. Ang isa pa ay isang batang monghe mula sa Heavenly Summit sect na pinangalan ng Sage Bentley, na nasa huling yugto din ng Void Reclusion. 9 na tao, ngunit isa ang nawawala. Hindi alam ang kinaroroonan ni Ricardo. Hindi siya lumabas kasama yung iba. Kabanata 896, Ricardo, Panic. 10 tao na lang ang natitira, na nagmarka sa pagtatapos ng Star Path Seed Selection Tournament. Gayunpaman, 9 lamang ang lumitaw. Si Elder Fiery Dragon at ang chubby girl, si Win, na nanunood hanggang sa huli, ay nagpakita ng matinding pag-aalala at pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Bakit hindi lumabas si Ricardo? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Fiery Dragon. Maaaring ang young master. May masamang pakiramdam si Win. Nanatili sila rito, hindi umaalis, dahil naniniwala silang si Ricardo ay nasa loob pa rin ng Mirror of Trials. Gayunpaman, nang matapos ang paligsahan at lumitaw ang iba pang mga kalahok, wala nang makita si Ricardo. Iba ang reaksyon ng pamilyang sinaunang Willis at ng Broken Paul sect. Si Archer, ang elder ng Ancient Willis family, ay nagbago ng ekspresyon nang makita si Violet. Violet, hindi ka patay. Paano ito posible? Ano naman ang manang iyon, Ricardo? Baka namatay siya sa loob. Palihim niyang inisip ang sarili, patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang pagkamatay ni Ricardo ay hindi magandang balita para sa Ancient Willis family. Nangangahulugan ito na ang pamana ng Dragon Ancestor na kanilang pinagnanasaan ay maaaring mawala anumang oras. Si Sullivan at ang kanyang mga kasama mula sa Broken Paul sect ay mayroon ding hindi sigurado at nagulat na mga ekspresyon. Ang nabasag na soul token ni Ulrich sa loob ng sekta ay nakapagpaalam na sa kanya ng pagbagsak ng kanilang henyo sa loob ng Mirror of Trials. At ngayon, ang kawalan ni Ricardo ay hindi ang inaasahan ni Sullivan. Sa sitting area ng Heaven Gap sect, walang alinlangang nakakaakit ang ekspresyon ni Claudia. Puno ng pagtataka at bakas ng panghihinayang ang mukha niya na lalong naging kaakit-akit. Nagawa ni isa hanggang dulo. Ito ay talagang hindi inaasahan. Mula ngayon, ang Heaven Gap sect ay tatanggap sa kanya sa mas mataas na pagpapahalaga. Mukhang kailangan ko siyang pasayahin sa hinaharap. Tungkol kay Ricardo. Patay ka na ba? Ikaw na walang kwentang tao, ganyan ka ba talaga namatay? Sa kabilang panig ng sitting area, ang mga tao sa rehiyong ito ay tila naglalabas ng nakakagigil na aura, na nagbibigay ng pakiramdam ng nakakatakot na kapaligiran. Sila ay mula sa isang sinaunang at masasamang sekta na tinatawag na Hall of the Three Realms. Ang mga dalubhasa ng sekta na ito ay bihasa sa maitim at ipinagbabawal na sining, na nagilinang ng iba't ibang masasamang pamamaraan hanggang sa tuktok. Kahit na ito ay isang baluktot at bawal na landas, kapag isinagawa sa sukdulan, ito ay parehong mabigat. Inimbitahan din ang Hall of the Three Realms na lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament. Si Harlow ang natatanging alagad ng Hall of the Three Realms. Sa sandaling ito, ang mga masasamang magsasaka na pinamumunuan ng Hall of the Three Realms ay tumingin kay Harlow, na lumitaw sa martial stage, na may nasisiyahang ngiti sa kanilang mga mukha. Magaling! Naabot na ni Tinger ang dulo at naging isa sa mga binhi ng Star Path. Sino ang nang-ahas na sabihin na ang ating Hall of the Three Realms ay hindi kayang abutin ng kadakilaan sa pamamagitan ng baluktot na landas? Sa libu-libong mga henyo, ang mga disipulo ng ating Hall of the Three Realms ay maaaring maging iyon sa bawat 10. Tama na yan. Bagamat sumali si Harlow sa Hall of the Three Realms sa kalagitnaan, taglay niya ang natural na Supreme Yin Body, at ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Siya ay isang walang kapantay na henyo na naglilinang ng Soul Void Ray Technique, ng Hall of the Three Realms. Hihihi, sa napakaraming henyo na namamatay sa loob ng Mirror of Trials sa pagkakataong ito, tiyak na maraming makapangyarihang kaluluwa ang nakuha ni Tinger, di ba? Sigurado. Ang kanyang lakas ay umabot na sa huling yugto ng Void Reclusion. Sa mundo ng paglilinang, mayroon lamang lakas, walang tama o mali.
Yaong mga nagpapakilalang matuwid na mga sekta na minamaliit ang ating Hall of the Three Realms, sa pagkakataong ito ay kailangan nilang tumangala sa atin. Bagaman ang Ghost Black Sect, isang subsidiary na sekta na nilinang ng Hall of the Three Realms sa ordinaryong martial world, ay nalipol, kahit papaano ay sinanay nila ang isang promising na individual para sa atin. Hindi masama, hindi masama. Nagpalitan ng mga salita ang mga eksperto ng Hall of the Three Realms. Ang Ghost Black Sect ay tiyak ang kaakibat na sekta na nilinang ng Hall of the Three Realms sa ordinaryong martial world. Pagkatapos ng kamatayan ni Romeo, si Harlow ay kinain ng labis na sama ng loob at, kasama ng pagkakaroon ng kataas-taasang yin body, naging target ng kamakailang namatay na Ghost Black Sect, ang kaluluwa ni Hizkel. Gamit ang kanyang nakakalat na kaluluwa, pinagsama ng kabilang partido ang kanyang enerhiya ng kaluluwa at isang cultivation memory sa kaluluwa ni Harlow. Nang maglaon, nilayo ng Ghost Black Sect na gawing isang madugong mangkukulam si Harlow, ngunit nag-ambala ito ng hindi sinasadyang enkwentro ni Ricardo, at nagkataon, ang sekta ay nalipol. Simula noon, si Harlow, na umaasa sa mga alaalang iniwan ni Hizkel, ay hinanap ang Hall of the Three Realms at sumama sa kanila. Lumakas ang lakas niya. Sa pagkakataong ito, tumayo siya at naging isa sa nangungunang 10. Sa entablado ng martial arts, pinagmasdan ni isa ang paligid, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ba nakita ni Ricardo? Hahaha, patay na siya. Dapat patay na siya. Sinulyapan din ni Harlow ang iilang tao sa paligid niya, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng magkahalong komplikado at sama ng loob. Ricardo, hindi kita kayang patayin. Pinakamalaking panghihinayang ko sa buhay na ito na hindi ko kayang ikulong at pahirapan ang kaluluwa mo. Samantala, medyo nababalisa sina Savannah at Violet. Bakit hindi nila makita si Ricardo? Saan napunta si Ricardo? Sa sandaling ito, hindi lamang sila kundi maging si Elder Skywalker ay kumunat ang kanyang noo, hindi sigurado sa nangyari. Dapat ay 10 tao, kaya bakit nawala ang isa? Gayunpaman, si Master Ho, ang pinuno ng Kunlun, ay biglang nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Anong nangyayari? Bakit ang koneksyon sa pagitan ko at ng Mirror of Trials ay mabilis na humihina? Sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Si Ricardo ay nakatayo roon, nakatingala sa langit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagkamangha at gulat. Biglang lumitaw sa kawalan ng isang napakalaking mukha. Bagamat ang tao ay mukhang mabait at may aura ng immortalidad, ang pagkakaroon ng gayong mukha sa larangan ng pangitain ng isang tao ay tunay na nakakatakot. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng tao na sunod-sunod na umaalis sa maliit na mundong ito, na naiwan lamang ang kanyang sarili, na puno ng pagkabalisa si Ricardo. Bata, sinira mo na ang aking salamin ng mga pagsubok. Ang napakalaking mukha ay nagsalita ng walang emosyong tono. Ang aking salamin ng mga pagsubok. Elder, ikaw ba? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, at maingat siyang nagtanong. Sa kanyang puso, isang kabog ang naganap. Damn it! Ang kagalang-galang na mukhang matandang ito ang may-ari ng Mirror of Trials. Sinadya ba niya itong iwan para manggulo? Tapos na. Isang alon ng matinding gulat ang bumalot sa puso ni Ricardo. Kabanata 877, The Reclaiming of the Mirror of Trials. Hindi clueless si Ricardo. Paanong hindi niya malalaman na naabsorb niya ng buo ang kapangyarihan ng araw at buwan sa salamin ng mga pagsubok? Ang pagkawala ng dalawang celestial body ay sarili niyang kagagawan. Ang pagbagsak ng micro-world sa loob ng Mirror of Trials sa huli ay responsibilidad din niya. Ngayon, papanagutin ba siya nito? Elder, ikaw ba? Sinubukan ni Ricardo na manatiling kalmado habang magalang na nagtatanong. Ako ang nagtatag na ninuno ng Kunlun Divine Mountains. Maaari mo akong tawaging Kunlun Founder, ang solemneng sagot. Upang maging tumpak, ako ay isa lamang espiritual na kamalayan ng tagapagtatag ng Kunlun. Ang micro-world sa loob ng Mirror of Trials ay nangangailangan din ng kalooban ng langit upang suportahan ang operasyon nito. At ako, ang espiritual na kamalayan na ito, ay na-injected sa Mirror of Trials,
na naging kagustuhan ng micro-world na ito. Ang napakalaking ilusyon na mukha ay nagsalita sa isang malalim na boses. Sa kabila ng emosyon nito, tila walang hinanakit. Isang espiritual na kamalayan. Ang kalooban ng micro-world na ito. Nagtatakang bulong ni Ricardo. Oo, sabi ng kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun. Kaya, bata, iniwan mo ang aking mundo sa wasak, tiwangwang at nalalanta. Sa tingin mo ba makakatakas ka na lang dito? Ngunit, matanda, paano ako makakatulong? Sinabunutan ni Ricardo ang gilid ng kanyang bibig at pansamantalang nagtanong. Sa sandaling magsalita siya, isang malamig na ungol ang direktang umalangaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Ang kabilang partido ay nakikipag-usap sa mga iniisip ni Ricardo. Ano sa tingin mo? Ginawa mong ganap na gulo, wasak, at walang buhay ang mundo ko. Sa tingin mo ba ay maaari mo na lang iwanan ito? Ikaw, bata, dapat tulungan akong ibalik ang micro-world na ito. Ang tono ni Kunlun founder ay hindi nasisiyahan. Sa wakas, lumitaw ang matinding kawalang kasiyahan at sama ng loob kay Ricardo. Ako, gusto ko ring tumulong. Paano ka makakatulong? Mahina ako, at hindi ko alam kung paano ito gagawin. Elder, patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Pilit na ngumiti si Ricardo at bulong sa sarili. Sino ang gumawa ng kapangyarihan ng araw at buwan sa micro-world na ito na hindi sapat, na naging dahilan upang matanggap ko ang lahat ng ito? Kasalanan ko ba? Kung hindi, sa aking pisikal at espiritual na lakas, maaari pa akong sumulong. Walang hiyakang brat. Anong sabi mo? Naabsorb mo ang lahat ng kapangyarihan ng araw at buwan na nakondensed ko noon, ngunit nakikita mo pa rin itong kulang. Bastos ka. Malinaw na naiintindihan ng kabilang partido ang iniisip ni Ricardo, at nang marinig ang kanyang pagungol, agad na sumigaw ng galit. Si Ricardo ay basang-basa sa pawis, namumula ang mukha. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tama na kalokohan. Ikaw na walang hiyang bata, dapat tulungan mo akong ayusin itong micro-world ng lubusan. Hindi ka ba nagtataglay ng isang pamamaraan na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng araw at buwan? Mula ngayon, gagamitin mo ang pamamaraang ito para makuha ang kapangyarihan ng araw at buwan at ipasok ito sa aking salamin ng mga pagsubok. Lagyan muli ito ng kapangyarihan ng araw at buwan at pagsamahin muli ang dalawang celestial na katawan. Sa makatuwid, mula sa sandaling ito, magtatatag ako ng isang koneksyon sa kaluluwa sa iyo, at pansamantalang kikilalanin ka ng salamin ng mga pagsubok bilang Panginoon nito. Kapag tinulungan mo akong ibalik ang micro-world na ito, puputulan ko ang koneksyon na ito. Ang kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun ay malinaw na sinabi, na walang puwang para sa pagdududa. Boss! Sa sumunod na sandali, nakaramdam si Ricardo ng matinding pananabik sa kanyang kaluluwa, na sinundan ng pagkakaroon ng koneksyon sa kaloobang ito. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Pagkatapos ng lahat, binago ng tagapagtatag ng Kunlun ang kalooban na ito sa kalooban ng mundo sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Sa madaling salita, si Ricardo, sa sandaling ito, ay nagtatag ng isang koneksyon sa kalooban ng maliit na mundong ito. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naramdaman niyang pamilyar siya sa bawat aspeto ng maliit na mundong ito. Kung ito man ay mga pagsabog ng bulkan, lindol, rumaragas ang hangin, o ang patuloy na pagkamatay ng mga nilalang sa loob ng salamin ng mga pagsubok, kilala niya silang lahat. Ang pakiramdam na ito ng kumpletong kontrol at pangunawa ay mas malinaw kaysa sa dati niyang pagkaunawa bilang pinuno ng Kunlun. Walang paghahambing. Biglang bumalot sa puso ni Ricardo ang matinding pagkakasala at paghingi ng tawad. Hindi niya ito naramdaman bago niya naramdaman ang hibla ng kalooban mula sa mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila nakiramay siya dito. Sarili niyang gawa ang naging dahilan ng pagguho ng maliit na mundong ito. Kasalanan niya kung bakit hindi mabilang na buhay sa loob ng salamin ng mga pagsubok ang dumanas ng kalamidad. Anong sakuna? Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng pag-asim sa kanyang ilong. Sa susunod na sandali, tumingala siya sa napakalaking ilusyon ng isang mukha at taos-pusong sinabi, Senyor,
makatitiyak ka, gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang maibalik ang mundo ng salamin ng mga pagsubok. Ako, nahihiya. May konsensya ka pa. Tumuon sa paglilinang ng iyong Sun Moon Dual Cultivation Technique at huwag magsama ng sinuman. Sabi ng kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun. Oo. Kung gayon, Senyor, maaari mo bang? Hayaan mo akong umalis ngayon. Iniangat ni Ricardo ang kanyang kamay at nagtanong na may mapait na ngiti. Hindi ka ba pwedeng umalis mag-isa? Kinilala ka ng Mirror of Trials bilang master nito. Ang malaking mukha ng tagapagtatag ng Kunlun ay unti-unting naglaho sa pagitan ng langit at lupa, muling naging kagustuhan ng maliit na mundong ito. Siya ay nasa lahat ng dako ngunit wala kahit saan na matagpuan. Habang bumabagsak ang mga salita, tumanggo si Ricardo. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, naramdaman niya ang pagbabago ng eksena bago siya, at direktang umalis siya sa Mirror of Trials. Bumalik na siya sa labas, nasa martial arts stage. Nang ang lahat ay nanghuhula at puno ng pagdududa, sa wakas ay nakita nilang lumitaw ang ika-10 figure. Sandaling bumagsak ang tingin ng lahat kay Ricardo. So, may isa pang tao. Alam kong may nawawala. Ang 10 binhi ng Star Path ay kumpleto na. Bakit late lumabas ang batang ito? Sa mataas na entablado ng martial arts, si Master Ho, ang pinuno ng Kunlun, ay nagsusuot ng mukhang nagtataka. May bahid pa siyang gulat. Dahil bilang dating may-ari, tuluyan na siyang nawala ng contact sa Mirror of Trials sa sandaling ito. Tumingin si Elder Skywalker kay Ricardo, kumikinang ang kanyang mga mata, at bakas ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi naman ako binaygo ng batang ito. Pero bakit late na siyang lumabas? Sa sandaling ito, sumugod sina Violet at Savannah sa tabi ni Ricardo. Ang magaganda nilang mukha ay puno ng kaganhawahan. Ricardo, alis ka na. Tinakot mo kami. Nakahinga rin ng maluwag si Cecil. Ricardo, anong nangyayari sa iyo? Sa mga upuan ng manunood, ang nag-aalalang ekspresyon ni na Elder Fiery Dragon at Win ay agad na naging kagalakan at pananabik. Ang Young Master ay tunay na may mapalad na kapalaran. Ang ating Sun Moon Sect ay muling sisikat. Ngumiti si Ricardo kay Violet at sa iba pa, ngunit sa sumunod na sandali ay naging malamig ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang ilang hindi magiliw na mga tingin na bumabagsak sa kanya. Kabanata 878, ang galit ng Kunlun Divine Mountains. Tinitigan ni Adele si Ricardo na may masamang tingin. At sina Isa at Harlow ay walang pagbubukod. Ang kanilang mga tingin kay Ricardo ay puno ng matinding pait at puot. At sa gayon, idineklara ng Star Path Seed Selection Tournament ang matagumpay nitong conclusion. Ang iba ay labis na natuwa, ang iba ay ayaw, at ang iba ay puno ng hinanakit. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga magsasaka at agad na naghiwa-hiwalay. Unang binigyan ni Elder Skywalker ang 10 kalahok ng Seed of the Star Path ng Healing Elixir, pagkatapos ay binalak niyang dalhin sila sa Kunlun Divine Mountains para gamutin ang kanilang mga pinsala. Samantala, si Master Ho, ang pinuno ng Kunlun, ay nalubog pa rin sa espekulasyon at pagdududa tungkol sa pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa Mirror of Trials. Sa sandaling iyon, iniunat ni Ricardo ang kanyang kamay, at isang kayamanan na may sinaunang at mabigat na anyo, na nagliliwanag ng makulay na liwanag na parang tansong salamin, ay biglang bumangon mula sa ilalim ng martial arena. Dama po ito sa mga kamay ni Ricardo. Ang mga taong hindi pa umaalis sa eksena ay agad na namangha nang makita nila ang tanawing ito. Nanlaki ang mga mata ni Master Ho, na puno ng magkahalong pagtataka at galit. Maging si Leland, ang Pride of the Heavens, at ang iba pa mula sa Kunlun Divine Mountains ay agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang salamin ng mga pagsubok. Iyan ang salamin ng mga pagsubok. Sumigaw si Master Ho, tumigil ka. Sa susunod na segundo, siya ay nag-flash at sumugod patungo sa Ricardo na may kahangahangang paraan. Si Leland at ang iba pa mula sa Kunlun Divine Mountains ay nagtipon din sa paligid. Ang kanilang mga mata ay hindi maganda, nakapalibot sa Ricardo. Master Ho.
Mabilis na humakbang si Elder Skywalker sa harapan ni Ricardo at hinarang si Master Ho. Kailangan niyang protektahan si Ricardo mula sa paparating na pag-atake. Bilang pinuno ng Kunlun, ang lakas ni Master Ho ay umabot sa maagang yugto ng Fragmentation Void. Kahit gaano pa kalakas si Ricardo, malamang nadahadaw siya. Sa sandaling ito, bakas sa mukha ni Ricardo ang pagkaseryoso at pag-iingat habang nakatitig kay Master Ho at nagtanong, "Senyor, anong ginagawa mo?" Matagal na niyang inaasam na ang pagtanggap sa salamin ng mga pagsubok ay tiyak na magdadala ng gulo. Ngunit hindi niya kayang ibigay ang kayamanang ito. Anong ginagawa mo? Anak, naglakas loob ka bang agawin ang kayamanan ng sekta ng ating Kunlun Divine Mountains? Tanga ka. Ibigay mo agad. Itinuro ni Master Ho si Ricardo at galit na sumigaw, "How dare you make the mirror of trials your own? Sabihin mo sa akin, sino ka? Anong klaseng scheme ang ginamit mo?" Pinandilatan din ni Leland si Ricardo ng may kahangahangang paraan at nagtanong, "Bata, ikaw ba ang naging sanhi ng biglaang pagkawala ng ningning sa salamin ng mga pagsubok? Ibigay ang salamin ng mga pagsubok. Naglakas loob ka bang pagnasaan ang kayamanan ng ating Kunlun Divine Mountains? Hinahanap mo ang kamatayan. Ibigay mo. Ibigay mo ang kayamanan, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Hindi lamang kailangan mong ibigay ito, ngunit kailangan mo ring ipaliwanag ng malinaw ang lahat." Galit na sinaway ng mga tao mula sa Kunlun Divine Mountain si Ricardo, na nagpapakita ng matinding hangarin na paghiwalayin siya. Tumingin si Elder Skywalker kay Ricardo nang may kalituhan sa sandaling ito. "Anak, anong nangyayari?" Nang makita ang eksenang ito, sina Elder Fiery Dragon at Win sa kinatatayuan ng mga manunood ay nagsuot ng pagkabalisa. Ang iba ay may iba't ibang reaksyon. Si Adele, isa, at Harlow ay may bakas ng schadenfreude sa kanilang mga mukha. Pawis na pawis si Violet at ang iba para kay Ricardo. Bahagyang bumantong hininga si Ricardo, humarap sa nagbabantang pulutong mula sa Kunlun Mountains, at sinabi sa isang composed na boses, "Isa ako sa mga kalahok sa Star Path Seed Selection Tournament. Sino pa kaya ito? Kung bakit ang salamin ng mga pagsubok ay nakuha ko, ang dahilan ay simple, kinikilala ako bilang may-ari nito. Ngayon, ako ang Panginoon ng kayamanang ito." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Master Ho at ang iba pa ay galit na galit, at kung hindi dahil sa intervention ni Elder Skywalker, malamang na sila ay direktang umatake. "Anong sabi mo? Ang salamin ng mga pagsubok ay isang banal na kayamanan na ipinasa sa mga henerasyon sa ating Kunlun Divine Mountains mula noong sinaunang panahon. Bakit ikaw ang may-ari nito? Magsalita ka. Anong walang prinsipyong paraan ang ginamit mo para pag-imbutan ang kayamanan ng ating Kunlun Divine Mountains?" Tanong ni Master Ho sa nagngangalit na mga ngipin. "Pasensya na. Hindi ako gumamit ng anumang paraan. Ang kalooban ng Mirror of Trials mismo ang pumili sa akin bilang master nito. Ito ay isang espiritual na pagkakatawang tao na iniwan ng iyong tagapagtatag ng Kunlun. Layunin ng ating iginagalang na hinalinhan na ipasa sa akin ang kayamanang ito. Tinanggap ko lang ito ng pasibo." Kumunat ang noo ni Ricardo at nagpaliwanag. Habang bumagsak ang mga salita, ang mga tao mula sa Kunlun Divine Mountains na naruroon ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Kalokohan! Paano ko, ang tagapagtatag ng Kunlun Divine Mountains, ibibigay ang kayamanan sa iyo? Hindi ka galing sa sekta namin. Kahit na ang tagapagtatag ay may espiritu sa langit, paano niya maibibigay ang mahalagang kayamanang ito sa isang tagalabas na tulad mo? Binata, kung sinasabi mong iyon ang intensyon ng ating Kunlun founder, ilabas mo siya para makita natin. Tama na yan. Kung ito ay tunay na pagpapakita ng ating tagapagtatag, wala na tayong masasabi pa. Kung hindi mo mapapatunayan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite." Malamig na nagsalita ang mga tao mula sa Kunlun. Hindi lang sila naniwala sa sinabi ni Ricardo. Hindi nabigla, si Ricardo, gamit ang kanyang sariling mga iniisip, ay sinubukang pukawin ang kalooban ng salamin ng mga pagsubok at ipakita ang intensyon ng tagapagtatag ng Kunlun. "Matanda. Kuya, pwede bang lumabas ka at ipakita ang iyong sarili?
Ngayon, hindi ako papayagan ng mga inapo ni Kunlun na kunin ang salamin ng mga pagsubok. Lumabas ka at patunayan ito, okay? Matanda. Patuloy na tumawag si Ricardo, pinapanatili ang isang espiritual na koneksyon sa tagapagtatag ng Kunlun sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Sa susunod na sandali, tumugon ang tagapagtatag ng Kunlun. Binata, hindi kita matutulungan dito. Hindi ako ang tunay na kaluluwa ng tagapagtatag ng Kunlun, isang fragment lamang ng kanyang kalooban. Hindi ako maaaring magpakita sa labas ng Mirror of Trials. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi mo ba ako pinuproblema dito? Wala akong magagawa. Kailangan mong lutisin ito sa iyong sarili. Kahit na maipakita ko, ang mga tao mula sa Kunlun Divine Mountains ay determinado na gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Paano ko mapapatunayan na ako ang tagapagtatag ng Kunlun? So, hindi na kita matutulungan. Walang magawa ang kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun. Ikaw. Damn it. Ilang beses na umikot ang mukha ni Ricardo. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ang kanyang pabago-bagong ekspresyon, malamig na bumantong hininga si Master Ho. Binata, speechless, di ba? Naisip mo talaga na lokohin kami ng founder. Ngayon, ibigay mo ang salamin ng mga pagsubok ng masunurin, pagkatapos ay aminin mo ng tapat ang iyong mga intensyon, at baka maligtas ka namin. Kabanata 879, tanggapin ng nanalo ang lahat. Sa pagharap sa panggigipit mula sa Kunlun Divine Mountains, kumunat ang noo ni Ricardo at nagtanong, paano kung tumanggi akong sumunod? Sinulyapan niya si Elder Skywalker at nagsalita sa malalim na boses, Senyor, kung tama ang pagkakaalala ko, binanggit mo bago magsimula ang Star Path Seed Selection Tournament na lahat ng oportunidad na nakuha sa Mirror of Trials ay pagmamay-ari ng mga kalahok, tama ba? Paano ang kayamanan na ito? Sa sandaling ito, maaari pa ring manatili si Ricardo, umaasa sa Order Warden Organization. Bilang isa sa mga binhi ng Star Path, naniniwala siya na ang organisasyon, na dumaan sa napakaraming problema sa pagpili ng nangungunang 10 henyo, ay hindi papayag na mangyari sa kanya ang anumang sakuna. Kaya naman naglakas loob siyang makipagtalo sa Kunlun Divine Mountains. Siyempre, kung hindi makikialam si Elder Skywalker, iisipin ni Ricardo na huminahon ang kanyang paninindigan. Ang pagsuko ng kayamanan ay hindi out of the question. Gayunpaman, hanggat may pagkakataong ipaglaban ito, hindi niya bibitawan ang pagkakataong ito. Hindi sumunod. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nag-alab ang galit ni Master Ho. Sa sandaling iyon, itinaas ni Elder Skywalker ang kanyang kamay, kumunat ang kanyang mga kilay, at tumingin kay Master Ho at sa mga disipulo ng Kunlun Divine Mountains. Master Ho at mga kapwa-disipulo ng Kunlun Divine Mountains, mangyaring huminahon, sabi niya sa isang solemn na tono. Master Ho, maaari ko bang itanong kung tinanggap ng iyong sekta ang kabayarang ibinigay ng Order Warden Organization para sa mga pinsalang dulot ng Mirror of Trials? Well, mahina ang boses ni Master Ho habang atubiling sumagot, oo, tinanggap namin ito. Tama yan. Dati, pagkatapos naganap na masipsip ang kapangyarihan ng araw at buwan sa loob ng itim na salamin ng mga pagsubok, ang kompensasyon mula sa Order Warden Organization ay naibigay na at natanggap na ng Kunlun Divine Mountains. Dahil tinanggap mo ang kabayaran para sa mga pinsalang idinulot sa Mirror of Trials, lohikal na dapat itong ituring na pag-aari ng aking Order Warden Organization ngayon, hindi ba? Walang pakialam na tanong ni Elder Skywalker. Ito ay parang isang taong pumalo at pumatay sa tupa ng ibang tao. Dahil binayaran ang kabayaran para sa pagkawala ng mga tupa, ang patay na tupa ay dapat na pagmamay-ari ng nagdulot ng aksidente. Kung ang taong iyon ay mag-ihaw o magpapasingaw ng tupa ay walang kinalaman sa orihinal na may-ari. Well, totoo yan, nag-aalangan si Master Ho, na gustong makipagtalo. Gayunpaman, malamig na ngumuso si Elder Skywalker at iwinagayway ang kanyang kamay. Tama na, Master Ho. Hindi na kailangang makipagtalo pa. Dapat mong malaman kung magkano ang bayad na binayaran ng aming Order Warden Organization para sa Mirror of Trials na ito.
Ang kayamanan na ito ay walang kinalaman sa iyong Kunlun Divine Mountains. May karapatan tayong magpasya kung paano ito ipamahagi. May problema ba dyan? Sa sandaling ito, inalis ni Elder Skywalker ang magiliw ng ngiti na palaging nasa kanyang mukha at ang kanyang tono ay may bahid ng kalubhaan. Sa wakas, inihayag niya ang pangingibabaw at lakas ng Order Warden Organization. Since I tried to reason with you and you insisted to argue, don't blame me for not giving you face. Nang bumagsak ang mga salita, umasim ang ekspresyon ni Master Ho, ngunit tahimik siyang umiling nang hindi na nagsalita pa. Nagpalitan ng tingin ang ibang matatanda at pangunahing miyembro ng Kunlun Divine Mountains ngunit nanatiling tahimik. Nang ang salamin ng mga pagsubok ay tila nasa bingit na ng pagkawasak, ang Kunlun Divine Mountains ay gumawa ng walang kapantay na mga kahilingan sa Order Warden Organization. Walang kamatayang sandata, mga fragment ng Dao, ang body tree. Marami, iyon ay hindi pa naririnig ng mga banal na bagay. Ang Order Warden Organization ay nagbayad ng malaking halaga para sa kanila, ngunit ang Kunlun Divine Mountains, na hindi napapansin ng mga kahihinatnan, ay tunay na nasaktan ng Order Warden Organization at haharapin ang mga kahihinatnan. Kahit na isa sila sa apat na pinakamalakas na sinaunang puwersa. Sinulyapan ni Ricardo si Master Ho na may halong hinanakit at ayaw, at malamig nang umuso si Master Ho, naghahanda ng umalis. Humalaklak si Ricardo, gumaan ang loob niya. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng mga nauna sa Order Warden Organization. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Elder Skywalker, sinabi mo na itong Mirror of Trials ay ang inilaan ng Order Warden Organization sa binhi ng Star Path. Tama ba ako sa pag-aakalang isa na ako sa binhi ng Star Path? Kwalipikado ba akong makipagkumpetensya para sa Mirror of Trials na ito? Kasunod ng tunog, isang payat at makapangyarihang binata ang yumuko kay Elder Skywalker at nagtanong. Sa isang malakas na pakiramdam ng provokasyon at panlaban sa kanyang mga mata, nakalok siya kay Ricardo. Ito ay si Leland, ang kababalaghan ng Kunlun Divine Mountains. Naabot na niya ang rurok ng huling yugto ng Void Reclusion, nagtataglay ng mga batas ng kalawakan, gayon din ang mga batas ng ginto, kahoy, at tubig, ang tatlong pangunahing elemento ng 5 elemento. Tumugon si Elder Skywalker ng isang makabuluhang, at bahagyang tumango, sa teorya, kwalipikado ka. Kung ganoon, gusto kong hamanin si Ricardo para sa pagmamayari nitong Mirror of Trials. Humihingi ako ng pahintulot sa nakatatanda na gawin iyon. Tinitigan ni Leland si Ricardo, determinado ang tono nito. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Elder Skywalker at nag-isip sandali, mabuti naman, maaari kang magkaroon ng kaunting paligsahan, at aangkinin ito ng mananalo. Nang makarating sa puntong ito, hindi patas para sa kanya na tanggihan ang panukala ni Leland. At sa katunayan, isa rin si Leland sa binhi ng Star Path, kaya kung ang Mirror of Trials na ito ay kabilang sa Order Warden Organization, natural na may karapatan si Leland na makipagkumpetensya para dito. Higit pa rito, ang Mirror of Trials ay orihinal na pinagmamalaki na artifact ng Kunlun Divine Mountains. Hindi makatwira na ipaglaban ni Leland ang kapakanan ng kanyang sekta. Kung sino man sa inyong mga kabataan ang interesado sa Mirror of Trials na ito, maaari ka ring makipagkumpetensya. Upang ipakita ang pagiging patas, hinarap ni Elder Skywalker ang isa pang binhi ng Star Path. Gayunpaman, ang iba ay hindi nagpakita ng intensyon na lumahok. Ang pakikipaglaban para sa salamin ng mga pagsubok ay nangangahulugang hindi lamang harapin si Ricardo kundi labanan din ang abnormalidad sa mga abnormalidad, si Leland. Yung iba walang tiwala. So, Ricardo, tama ba? Mag-spar ka ba kay Leland? Tumingin si Elder Skywalker kay Ricardo nang may interes. Sa mga sandaling ito, hindi masyadong makapagsalita sina Savannah, Violet, at Cecil sa tabi ni Ricardo. Medyo kinakabahan lang sila para sa kanya. Lumapit din sina Elder Fiery Dragon at Win sa di kalayuan. Gayunpaman, hindi rin sila masyadong nag-aalala. Bagamat makapangyarihan si Leland, kasama si Elder Skywalker, walang panig ang dapat na nasa mortal na panganib.
Kung magkaroon ng krisis, tiyak na kikilos si Elder Skywalker. Hindi niya papayagan ang binhi ng Star Path, na maingat na pinili, na mapahamak ng ganito. Bueno, mag-aatubili akong bugbugin ka at dudurugin ang iyong pag-asa. Akin ang salamin ng mga pagsubok. Tumango si Ricardo at nagsalita ng may determinasyon at dominasyon sa harap ng hamon ni Leland. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naroroon. Hindi nila inaasahan na sa harap ng napakalakas na si Leland, si Ricardo ay maglalakas loob na magsalita ng ganoong, mga mapagmataas na salita. Kabanata 900, Invincible sa Void Reclusion Realm. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, si Ricardo ay walang dahilan upang maiwasan ang labanan. Kung talagang matatalo siya ni Leland, ano ang mahalaga kung ibinigay niya sa kanya ang salamin ng mga pagsubok? Kung ang kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun ay kinikilala siya bilang master ay hindi tiyak. Sa Martial Arena, isang lugar na may radius na 1 kilometro ang walang laman. Magkaharap sina Ricardo at Leland, nagbanggaan ang kanilang mga aura sa hangin, dahilan para manginig at sumikip ang hangin sa paligid. Ang naglalabas na aura na ito ay malamang nadudurog sa isang ordinaryong tao hanggang sa mamatay. Maagang yugto ng Void Reclusion. Kahit na mayroon kang espesyal na paraan, paano magkakaroon ng lakas ng loob ang mga basurang tulad mo na labanan ako? Buong pagmamalaking tumayo si Leland at masama ang tingin kay Ricardo. Hehe, ang aking mga espesyal na paraan ay malamang na mawalan ng pag-asa. Malamig na tumikim si Ricardo, nakipagkita sa kanya. Ganun ba? Napakahusay. Sana wag mo akong bigwan. Iniinis lang ako ng mga ordinaryong kalaban. Halika, hahayaan kitang masaksihan ang pagiging walang talo ng Void Reclusion Realm. Ipinahayag ni Leland ng may kahangahangang paraan. Sa sumunod na sandali, humakbang siya pasulong at dirdiretsyong umarangkada patungo sa Ricardo. Ang hakbang na ito ay may malaking kapangyarihan, itinutulak ang kanyang katawan pasulong na parang isang missile. Kung hindi dahil sa katigasan ng Martial Arena, isang malaking hukay ang nagawa. Hindi dapat madaig si Ricardo. Sa isang malamig na singhot, mabangis niyang sinalubong ang sumbong ni Leland. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatuon sa paghaharap sa pagitan ng binhi ng Star Path. Boom! Sa sumunod na segundo, na sinabayan ng mahinang tunog, nagsalubong ang mga kamao ni Leland at Ricardo sa isang matunog na impact. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, ang ekspresyon ni Leland ay nagbago ng husto, at ang kanyang anyo ay bahagyang nanginginig habang siya ay umatras. Ramdam na ramdam niya ang matinding puwersa sa likod ng suntok ni Ricardo na naging dahilan ng bahagyang panginginig ng braso nito. Sa mga tuntunin ng ganap na kapangyarihan sa pag-atake, ito ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sariling huling yugto ng peak ng Void Reclusion. Sa pagsaksi sa eksenang ito, lahat ng nanunood ay nagsiwalat ng mga ekspresyon ng pagkamangha. Tila sa isang palitan lang ay tila dehado ng bahagya ang taong pinaboran ng lahat. So ito ang iyong tinatawag na invincibility sa Void Reclusion Realm. Ngumisi si Ricardo at masungit na tanong. Basta, sinusubukan ko lang ang tubig sa iyo. Hindi ko man lang ginamit ang kapangyarihan ng Dao. Hindi ka worth it na ilabas ko lahat. Pero ngayon, mukhang sulit na tingnan kita ng malapitan. Nagdilim ang mukha ni Leland. Halika, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Sa isang marahas na sigaw, naglabas siya ng isang tatlong kulay na ningning at muling sinugod si Ricardo. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kapangyarihan ng tatlong pangunahing daos, ginto, kahoy, at tubig, sa kanyang opensa at depensa. Nang makita ito, lumundag din ang katawan ni Ricardo ng earthy golden at asul na electrical radiance habang nakikipagsagupaan siya kay Leland. Kanina, hindi ginamit ni Leland ang anumang kapangyarihan ng Dao, ngunit paano siya? Sa pagharap sa isang malakas na kalaban sa late-stage peak ng Void Reclusion, gustong subukan ni Ricardo ang mga limitasyon ng kanyang pisikal na lakas ng Sky Shaker. Ngayon, lumilitaw na sa hindi paggamit ni Leland ng kapangyarihan ng Dao, ang kanyang pisikal na lakas na sinamahan ng lakas ng Chi refinement ng maagang yugto ng Void Reclusion,
ay sapat na upang makipaglaban sa mga ordinaryong malalakas na kalaban sa huling yugto ng peak ng Void Reclusion. Sa sandaling ito, nang makitang ginagamit ni Leland ang kapangyarihan ng Dao, ginamit din ni Ricardo ang Solid Earth Way at ang Thunder at Lightning Dao. Kung tungkol sa embryonic form ng Way of Death, ang epekto nito sa Ricardo ay minimal dahil ito ay nasa pagkabata pa lamang. Ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang laban sa mga kalaban sa o mas mababa sa yugto ng Nascent Soul. Gayunpaman, sa kabaligtaran, madaling talunin ni Ricardo ang mahihinang mga kalaban sa o sa ibaba ng yugto ng Nascent Soul na may casual na suntok, na ginagawang walang silbi ang embryonic form ng Way of Death. Kaya habang siya ay tumuntong sa Void Reclusion Realm, ang embryonic form ng Dao Laws ay hindi naging kumpletong kapangyarihan ng Dao, na walang gaanong kahulugan para sa mga eksperto sa Void Reclusion. Dahil wala sa kanila ang gumamit ng sandata sa oras na ito, umalangaw sa sparring ground ang tunog ng hubad na labanan. Sa pinakamataas na lakas ng yumaong Void Reclusion Realm at ang pagpapahusay ng tatlong pangunahing Dao Laws, talagang hindi dapat maliitin ang kapangyarihang panlaban ni Leland. Nakipaglaban siya ng kapantay ni Ricardo. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, ang kawalan ni Leland ay naging lalong maliwanag. Parehong umatake ang magkabilang panig, ngunit talagang abnormal ang pisikal na katawan ni Ricardo, habang si Leland, sa kabila ng pagkakaroon ng matatag na true chi ng yumaong Void Reclusion Realm na nagpoprotekta sa kanya, ay nahirapang makayanan ang gayong mga banggaan. Sa sandaling ito, bahagyang namula ang kanyang mukha, at naramdaman na lamang niya ang matinding pagyanig ng kanyang chi at dugo. Sa tuwing makikipagsagupaan siya kay Ricardo, ang lakas ng rebound ay nagpapahina sa kanyang mga panloob na organo. Damn it! Ang Ricardo na ito ay tila nasa maagang yugto lamang ng Void Reclusion, ngunit ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay napakabigat. Isa ba siya sa 1,000,000 sa mga practitioner na dalubhasa sa paglilinang ng katawan? Lalong nabigla ang puso ni Leland. Samantala, sari-saring ekspresyon ang mga nakamasid sa kanilang paligid. Alam ko, hindi hihina si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ni Savannah ay kumikinang sa pananabik, at isang pahiwatig ng ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Well, maging si Adele ay na-overwhelm kay Ricardo. Para kalabanan siya ni Leland ng ganito, nakakabilib na. Tumango si Violet bilang pagsang-ayon. Naubos na ni Adele ang nakapagpapagaling na banal na gamot na ibinigay ni Elder Skywalker at kasalukuyang inaayos ang kanyang mga sugat habang pinapanood ang tunggalian mula sa malayo. Sa puntong ito, hindi niya maiwasang umiling. Leland, masyado mong minamaliit itong Ricardo. Ang sino mang makakatalo sa akin ay hindi maaaring maging isang madaling kalaban. Ngunit hindi pa ginagamit ni Leland ang kanyang Spatial Dao Law, ibig sabihin ay mayroon pa siyang puwang upang maniobra. Katulad nito, hindi ginamit ni Ricardo ang kanyang ultimate move na binabaliwala ang lahat ng pag-atake ng Dao Law. Lihim na sinuri ni Adele sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang kakayahan ni Ricardo sa Sky Shaker ay magagamit lamang isang beses sa isang araw, kaya maaari lamang siyang umasa sa ibang paraan upang labanan si Leland. Si Master Ho at ang iba pa mula sa Kunlun Divine Mountains ay nagsuot ng seryosong mga ekspresyon habang sila ay tahimik na nagpapasaya kay Leland. Nang makita ang kanilang sariling kababalaghan na tila hindi makayanan, sila ay naging lubhang nababalisa. Sa kabilang banda, sina Elder Fiery Dragon at Win ay nagsuot ng mapagmataas at mapagmataas na ekspresyon. Ito ang batang Panginoon ng kanilang Sun Moon Sect. Kahit sa nangungunang 10 binhi ng Star Path, nasa pinakatuktok siya. Boom! Pagkatapos ng isa pang banggaan, lumipad pa atros ang figure ni Leland at nag-iwan ng ilang bakas ng paa sa lupa sa paglipag bago halos hindi nagpatatag. Ang sparring ground ay hindi kapani-paniwalang matibay, at nang itapak niya ang kanyang paa kanina, hindi nag-iwan ng anumang marka si Leland. Ngunit ngayon, isang hilera ng mga yapak ang lumitaw. Ipinakita nito kung gaano kakilakilabot ang puwersa ng pag-urong na ginawa ni Ricardo. Matapos patatagin ang sarili, hindi na napigilan ni Leland at agad na naramdaman ang matamis na sensasyon sa kanyang lalamunan, ang dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig.
Mukhang sulit na gamitin mo ang tunay kong lakas. Kinagat ni Leland ang kanyang mga ngipin. Pasensya na. Hindi ka pa worth it. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Bastos. Babayaran mo ang halaga para sa iyong pagmamataas. Namula ang mukha ni Leland sa sinabi niya. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang mga paa at muling sumugod patungo sa Ricardo. Gayunpaman, sa isang iglap bago niya mabangga si Ricardo, ang buong pagkatao niya ay biglang nawala.